Sa liblib na baryo ng San Isidro, sa puso ng Bicol, nakatayo ang malawak na koprahan na pag-aari ng makapangyarihang Don Anselmo Villaverde. Ang lupang iyon na dating pagmamayari ng mga ninuno ng mga magsasaka ay dahan-dahan niyang nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, pautang na may matinding interes at lagda sa mga papel na hindi naman naiintindihan ng mga mahihirap. Sa loob ng mahigit 3 dekada, ang bawat punong niyog doon ay parang tanikalang nakapulupot sa leeg ng mga magsasaka. Isa sa mga iyon si Mang Isko, isang matanda at payat na magsasakang halos nakayuko na sa bigat ng buhay. Araw-araw, kasama ng kanyang anak na si Junjun ay nagbubungkal at nagbubuhat ng sako-sakong baon ng niyog kahit na ang kita nila ay kapiranggot lang. Para sa kanila, ang 1 kilong bigas ay parang ginto. Ngunit nitong huling mga buwan, lalong bumigat ang sitwasyon. Nagtaas ng singil si Don Anselmo para sa paggamit ng lupa at binawasan pa ang kita ng mga magsasaka. At kung sino ang magrereklamo, may mga lalaking armado tinatawag na mga tauhan ng hasyendero na agad sumusundo sa gabi. Wala nang nakabalik sa mga kinuha nila. May balitang may mga mambabarang daw na tauhan ni Don Anselmo at sino man ang lalaban ay pinapahirapan ng sakit o kinamamatayan ng buong pamilya. Isang gabi, habang binibilang ni Mang Isko ang kaunting baryang kinita, may dumaan na kakaibang hangin, malamig na malamig parang mula sa kabundukan. Narinig nila ang yabag ng kabayo, ngunit wala namang kalsada sa paligid at hindi rin oras para sa may kabayong dadaan. Tahimik ang buong baryo, maliban sa tunog ng mga kuliglig at huni ng uwak. Nang lumabas si Junjun upang silipin, may nakita siyang aninong matangkad sa may gilid ng mga puno ng niyog. May kabayong kulay itim, ngunit kakaiba ang hugis, parang tao ang itaas at kabayo ang ibaba. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila sumiksik ang lamig sa kanyang kalamnan. Ngunit imbes na takutin siya, nagtaas ng kamay ang nilalang, parang may ibig sabihin. Bago pa man makalapit si Junjun, nawala na ito. Iniwan ang bakas ng kabayo sa lupang basa sa hamog. Kinabukasan, kinausap ni Junjun ng matandang albularyo sa baryo, si Lola Felisa. Sabi nito, "Ang nakita mo ay hindi basta halimaw, Junjun. Siya ang tikbalang ng San Isidro, bantay ng kagubatan at mga niyog. Matagal na siyang hindi nagpapakita, maliban kung may malaking kasamaan na dapat pigilan." Ikinwento ni Lola Felisa na noon pang panahon ng mga Kastila, ang tikbalang na iyon ay kilala bilang kaligtas, isang nilalang na tumutulong sa mga naaapi at nagpaparusa sa mga sakim. Ngunit siya'y nananahimik lamang kapag walang kaguluhan. Ngayon tila tinatawag na naman siya ng sigaw ng mga magsasaka. Kinagabihan, habang tinitingnan ni Mang Isko ang mga kamay niyang sugat-sugat, naisip niya ang sinabi ng anak. Kung totoo ngang may nilalang na handang tumulong, marahil iyon na lang ang tanging paraan para labanan si Don Anselmo at ang mga mamamatay tao nitong tauhan. Pero paano kalalapit sa isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo? At higit sa lahat, sigurado ba silang kakampi ito? Ngunit bago sila makapagplano, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kabilang bahagi ng baryo. Sinunog ng mga tauhan ni Don Anselmo ang kubo ng isang pamilyang ayaw ibigay ang kanilang ani sa murang halaga. Sa liwanag ng apoy, nakita nilang muli ang matangkad na anino sa may gilid ng niyugan. At ngayon, malinaw na nakatitig ito sa kanila. Mabilis na kumalat ang apoy sa kabilang dulo ng baryo. Ang mga sigaw ng mga tao ay humalo sa amoy ng nasusunog na kawayan at pawid. Habang tumatakbo si Junjun patungo sa pinagmumulan ng kaguluhan, pinigilan siya ni Mang Isko. "Huwag kang lalapit, delikado yan," sigaw ng ama. Ngunit hindi makapikit si Junjun sa naririnig na iyakan. "Tay,
Kung hindi tayo tutulong, sino pa? Napilitan si Mang Isko na sumama. Sa pagdating nila, bumungad ang nakakapangilabot na tanawin. Ang kubo ng pamilya ni Mang Tomas halos abo na. Sa tabi ng nagbabagang haligi, nakatayo ang 3 lalaking armado ng itak at baril, mga tauhan ng hatsendero. May 2 pang nakamaskara, pawang payat ngunit matatalim ang tingin. Ang mga mambabarang na kilala sa baryo bilang mga mangkukulam na tauhan ni Don Anselmo. Alam niyo na ang mangyayari sa susunod na hindi magbibigay ng ani sa amo namin. Sigaw ng isa sa mga tauhan, sabay bato ng sinunog na baon ng niyog sa lupa. Sa susunod, hindi bahay ang susunugin namin, kundi pamilya niyo. Natigilan ang mga tao, walang gustong sumagot. Ang iba'y umiiyak, ang iba na may tahimik na tumatalikod. Sanay na sila sa ganitong karahasan, ngunit ngayong gabi may kakaibang nararamdaman si Junjun. Parang may nagmamasid sa dilim. Mula sa gilid ng niyugan, sumiklab ang hangin. Kumalabog ang lupa sa bawat yabag at lumitaw ang matangkad na nilalang. Katawang kabayo, ngunit tuwid at matikas, may anyong tao sa itaas. Ang kanyang balat ay parang pinaghalong makintab na balahibo at balat ng tao. At ang mga matay nagliliyab sa dilim. "Sino ka?" Sigaw ng isa sa mga tauhan, sabay tutok ng baril. Hindi sumagot ang tikbalang. Sa halip, mabilis siyang sumugod. Bago pa maiputok ang baril, tinamaan ng kanyang matinding sipa ang lalaki, sabay lipad ito sa may puno ng niyog. Napasigaw ang mga tao sa gulat. Ang isa pang tauhan ay sumugod gamit ang itak, ngunit hinablot siya ng tikbalang at inihagis na parang basahan. Ang 2 mambabarang naman ay agad nagbulong ng kanilang mga orasyon, naglalabas ng alupihan at gagamba mula sa kanilang mga kamay, ngunit tinapakan lang ito ng tikbalang at niluray sa lupa. Matapos masugpo ang mga tauhan, lumapit ang tikbalang sa gitna ng mga tao. Ang kanyang boses ay parang halong hangin at dagundong. "Kayong mga anak ng lupa, tigilan na ang inyong katahimikan. Kung mananatili kayong takot, kukunin nila ang lahat, pati buhay ninyo. Ngunit kung kayo'y lalaban, ako'y kakampi ninyo." Hindi makapagsalita ang mga tao. Tanging si Junjun lang ang naglakas loob na magtanong. "Paano kami lalaban kung wala kaming armas at kayo lang ang kakaibang nilalang dito?" Tumingin ang tikbalang kay Junjun at may ngiting bahagya sa kanyang kabayong mukha. "Hindi ako sapat. Kailangan natin ang tapang ng bawat isa. At may isa pang dapat niyong makilala, ang tunay na may-ari ng lupang ito na matagal nang nawala." Bago pa makapagtanong si Junjun, nawala na ang tikbalang sa hangin, iniwan ang baryo na puno ng takot at pag-asa. Pagbalik nila sa kanilang kubo, tinanong ni Mang Isko ang anak, "Naniniwala ka ba sa kanya?" "Tay, kung hindi siya tutulong, baka wala na tayong bukas. Pero kailangan natin siyang hanapin." At doon nagsimula ang plano ni Junjun, hanapin si Kaligtas. Alamin ang kanyang pinagmulan at tuklasin kung sino ang sinasabi niyang tunay na may-ari ng lupa. Sapagkat kung may pag-asa pa silang mabawi ang lupang kinuha ni Don Anselmo, iyon ay magsisimula sa pakikipag-alyansa sa nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Kinabukasan, kumalat agad sa buong baryo ang balita tungkol sa tikbalang na sumugod sa mga tauhan ni Don Anselmo. May ilan na nagsasabing halimaw daw ito at delikadong pagkatiwalaan, ngunit mas marami ang naniniwala na isa itong tagapagtanggol. Si Junjun hindi mapakali. Alam niyang hindi pwedeng huminto lang sa nangyari kagabi. Kung totoo ang sinabi ni Kaligtas na may tunay na may-ari ang lupa, kailangan niya itong hanapin bago pa maunahan ng hasyendero at ng kanyang mga mambabarang. Maagang nagpunta si Junjun kay Lola Felisa. Dala ang isang bayong na puno ng niyog bilang pasasalamat. Nakaupo ito sa harap ng kubo niya, humihigop ng mainit na salabat. "Lola, sino po yung sinasabi ng tikbalang na tunay na may-ari ng lupa?
At bakit parang takot ang mga tao na pag-usapan yon? Tanong ni Junjun. Napatingin si Lola Felisa sa paligid bago siya lumapit at bumulong. Noong araw, bago pa dumating ang mga Kastila, ang lupang ito ay pagmamay-ari ng isang mag-anak na tinatawag na maglalahi. Kilala sila sa buong Bicol bilang mga tagapag-ingat ng kabundukan at kagubatan. May kasunduan sila sa mga nilalang ng kalikasan, kasama na ang tikbalang na tinatawag mong kaligtas. Ikinuwento pa niya na nang dumating ang mga Kastila at isinunod na ang mga Panginoong may lupa, nilabanan ng maglalahi ang pangaagaw ng lupa. Ngunit isang gabi, naglaho ang buong pamilya at ang lupa'y napunta sa kamay ng mga hasyendero sa pamamagitan ng huwad na kasulatan. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Pero sabi-sabi, may natira pang isang tagapagmana at siya lang ang makakapagpabago sa kapalaran ng baryo. Habang nag-uusap sila, may dalawang lalaking nakasombrero sa may tabing daan. Kilala ni Junjun ang isa, si Berto, kanang kamay ni Don Anselmo. Tila kanina pa sila nakamasid. Agad na pinutol ni Lola Felisa ang usapan at tinabig si Junjun. Umuwi ka na. Huwag ka munang magpapakita sa kanila. Sa pagbabalik niya sa kubo, napansin ni Junjun na sinusundan pa rin siya. Kaya dumaan siya sa likulikong daan sa niyugan hanggang sa marating niya ang isang lumang balon na halos natabunan na ng damo at ugat ng niyog. Doon siya nagtago. Habang nakaluhod at humihingal, napansin ni Junjun ang kakaibang anyo ng balon. Sa gilid nito ay may nakaukit na lumang simbolo. Parang kabayong tumatakbo, nakapalibot sa araw. Nang hawakan niya ito, biglang bumugso ang malamig na hangin mula sa ilalim ng balon at narinig niya ang malalim na tinig. Junjun, ang dugo mo ay hindi basta dugo ng magsasaka. Mabilis siyang tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakikitang tao. Mula sa ilalim ng balon, umangat ang anyo ni Kaligtas. Matagal kitang hinahanap. Ikaw ang apo sa tuhod ng huling maglalahi. Natigilan si Junjun, hindi alam kung matatakot o matutuwa. Ako? Pero mahirap lang kami. Anak lang ako ng magsasaka. Umiling si Kaligtas. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Ang yaman mo ay nasa dugo mo. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kang patayin ni Don Anselmo bago mo pa matutunan ang kapangyarihang nasa iyo. Doon ipinaliwanag ni Kaligtas na may lihim na kasunduan noon ang mga maglalahi at ang mga nilalang ng gubat, na ang lupang ito ay hindi maaaring angkinin ng sakim at mapang-abuso. Kung mawawala ang tagapagmana, mabubuwag ang kasunduan at tuluyang makukuha ng masasama ang yaman ng lupa. Kaya ngayon, Junjun, pipiliin mo. Magtatago ka at manonood na lang o lalaban ka para sa lupa at sa mga tao mo. Matagal na nakatingin si Junjun sa mga mata ni Kaligtas hanggang sa ngumiti ito at tumango. Kung ako talaga ang tagapagmana, hindi ko hahayaan na manalo ang mga sakim. Sa pagbitaw niya ng salitang iyon, humuni ang hangin sa paligid at parang may malamig na liwanag na bumalot sa kanya. Magsisimula na ang laban. Gabi na nang makabalik si Junjun sa kanilang kubo. Tahimik lang siya habang kumakain, iniwasang sabihin kay Mang Isko ang buong detalye ng kanyang nalaman kay Kaligtas. Hindi pa siya sigurado kung handa na ang kanyang ama na malaman na ang dugo ng maglalahi ay nasa kanilang pamilya. Ngunit habang sila'y kumakain, nakarinig sila ng mga yabag sa labas. Mabibigat at sabay-sabay, tila maraming tao ang papalapit. Sumilip si Junjun sa maliit na bintana at doon niya nakita si Berto kasama ang 6 na armadong tauhan. May 3 pang nakamaskara, bitbit ang mga sako na gumagalaw, mga kulam na hayop na buhay. "Isko!" sigaw ni Berto. "Ipasa mo sa amin ang anak mo. May utos si Don Anselmo. May kasalanan daw siya sa hasyenda." Nang hindi sumagot si Mang Isko, sinipa ni Berto ang pintuan.
Agad na hinila ng 2 tauhan ang matanda at pinadapa sa lupa. Naramdaman ni Junjun ang init ng galit na kumukulo sa kanya. Ngunit kasabay noon ay ang takot na baka mabaril sila pareho. Bago pa siya mahila palabas, biglang bumalot ang malamig na hangin sa kubo. Sa gilid ng niyugan, lumitaw si Kaligtas. Mataas, matikas, at tila mas galit kaysa dati. Walang kukuha sa kanya, maring sabi ng tikbalang. Sumugod si Berto at ang mga tauhan, ngunit mabilis ang kilos ni Kaligtas. Sa isang malakas na sipa, tumilapon ang isa sa may puno ng niyog at nawalan ng malay. Pinunit ng matatalim na kuko ng tikbalang ang sako ng mga mambabarang at kumawala ang mga alupihan at ahas, ngunit tinapakan lamang niya ito hanggang sa madurog. Habang nagkakagulo, hinila ni Kaligtas si Junjun papalayo. Hindi ka pa handa, pero matututo ka ngayong gabi. Inabot ng tikbalang ang isang maliit na supot na gawa sa balat ng ahas. Ito ay tagapagtanggol laban sa kulam. Bitbitin mo ito at huwag mong bibitawan. Sumugod ang isa sa mga mambabarang kay Junjun, may hawak na bote ng itim na usok. Sa takot, automatikong iniharang ni Junjun ang supot. At biglang nagliwanag ito, tinaboy ang usok pabalik sa mambabarang na agad na pahiyaw at tumumba. Nang mawalan ng kalahati sa kanilang puwersa, sumenyas si Berto ng pag-atras. Hindi pa tapos to, Isko. Junjun, isang araw, kukunin din namin ang utang ninyo. Nagsitakbo ang mga tauhan pabalik sa kalsada, iniwan ang mga sugatan nilang kasama. Matapos ang laban, tumingin si Kaligtas kay Junjun. Mabilis kang natuto, pero mas mahirap ang susunod. Dahil alam na nila ang katotohanan tungkol sa iyo, hindi ka naligtas dito. Nag-aalalang lumapit si Mang Isko. Junjun, anong ibig sabihin nito? Bakit ikaw ang hinahanap nila? Hindi agad nakasagot si Junjun, ngunit ramdam niyang kailangan na niyang sabihin sa ama ang totoo. Na sila ay huling lahi ng mga maglalahi, at siya ang tanging tagapagmana ng lupang ito. Sa gabing iyon, alam nilang hindi na sila pwedeng manatili ng walang laban. At sa unang pagkakataon, nagpasya si Mang Isko na makiisa sa plano ng anak, ang harapin si Don Anselmo at ang kanyang mga mambabarang, kasama ang tikbalang na tagapagtanggol ng niyugan. Kinabukasan, abala si Mang Isko at Junjun sa pagtitipon ng mga kagamitan sa kubo. Hindi na sila maaaring maghintay. Malinaw na babalik ang mga tauhan ni Don Anselmo, mas marami at mas mabangis. Habang nakatali sa isang malaking puno ng niyog, si Kaligtas ay nakamasid sa paligid, wari nagbabantay mula pa madaling araw. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa akin, wika ni Kaligtas. Kailangan natin ang lakas ng lahat ng magsasaka rito. Ang hasyendero ay hindi lang may mga armadong tauhan at mambabarang. May koneksyon din siya sa mga nilalang ng dilim na handang maghasik ng lagim para sa kanya. Sumama si Junjun kay Kaligtas sa pag-ikot sa baryo upang mag-anyaya. Nagsimula sila kina Mang Turing, isang matandang magbubuko na kilala sa galing sa itak. Ayaw sana nitong sumali, takot sa kapangyarihan ng mambabarang. Ngunit nang marinig niyang si Junjun ay tagapagmana ng lupa, nag-iba ang kanyang tono. Kung totoo yan, bata, may dahilan ako para lumaban. Kinuha ng mga tauhan ni Don Anselmo ang lupa ng anak ko at pinatay pa siya gamit ang kulam. Kung makakapaghiganti ako, sasama ako. Sumunod nilang pinuntahan si Katemyong, isang matandang mangingisda sa ilog na nawalan ng bangka dahil sa buwis ng hasyenda. At pagkatapos ay si Nardo, isang tahimik ngunit matapang na magsasaka na kilala sa paggamit ng pana. Sa bawat tahanang pinupuntahan nila, mas dumadami ang handang sumama. Lahat may sariling sugat na iniwan ng kasakiman ng hasyendero. Sa lumang bakanteng lupa malapit sa paanan ng bundok, nagsimula silang mag-ensayo.
Tinuruan ni Kaligtas ang mga magsasaka ng mabilis na pag-atake at pagtatanggol gamit ang mga simpleng gamit, bolo, sibat, pana at kahit mga matulis na kawayan. Ginamit nila ang mga lumang puno ng niyog bilang panangga at tinutukan ang pagtutulungan kaysa sa individual na lakas. Habang nagsasanay, dumating si Lola Felisa dala ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at lumitaw ang ilang anting-anting at pampaswerte na minana pa raw niya sa mga ninuno ng maglalahi. Inisa-isa niya itong ipinamahagi sa mga magsasaka. Huwag niyong isipin na puro armas lang ang laban. May kapangyarihan din ang paniniwala at orasyon, wika ni Lola Felisa. Nang sumapit ang hapon, nagtipon silang lahat sa gitna ng niyugan. Inilagay ni Junjun ang kanyang kamay sa lupa, sinundan ng lahat ng magsasaka habang si Kaligtas ay nakatayo sa gitna nila. Sa lupang ito tayo isinilang at sa lupang ito tayo lalaban. Hanggat may niyog na tumutubo at hangin na humahaplos, hindi tayo magpapasakop sa kasakiman. Bigkas ni Junjun. Sabay na inulit ng lahat ang panata at sa sandaling iyon, parang umihip ang malamig na hangin mula sa bundok. Tila basbas ng mga espiritu ng kalikasan. Ngunit sa malayo, sa malawak na balkonahe ng kanyang mansyon, nakatayo si Don Anselmo. Katabi niya si Berto at ang tatlong mambabarang, hawak ang isang malaking garapon na puno ng itim na insekto. Kung gusto nila ng giyera, malamig niyang sabi, bibigyan ko sila ng impyerno. At doon nagsimula ang paghahanda ng magkabilang panig para sa laban na magtatakda ng kapalaran ng San Isidro. Madaling araw, ang hamog ay nakabalot pa sa mga puno ng niyog nang magsimulang kumilos ang mga tauhan ni Don Anselmo. Sa ilalim ng dilim, may mga kariton silang bitbit. Hindi puno ng ani, kundi ng malalaking garapon na may lamang itim na kuliglig, alupihan, at mga gagambang kasing laki ng palad. Sa unahan, nakasakay sa kabayong kulay abo si Berto at sa likod niya, nakatayo ang tatlong mambabarang, nakabalabal at may hawak na mga baston na may ukit na animoy buto ng tao. Sa oras na mailabas natin to, luluhod sila sa takot, sabi ng isa sa mga mambabarang habang pinaiikot ang baston at lumalabas ang maitim na usok mula rito. Sa niyugan, abala sina Junjun at ang mga magsasaka sa pag-aayos ng kanilang mga patibong. Mga hukay na may matulis na kawayan, lubid na may kawil at mga tinik ng puno ng kahel na nakaipit sa lupa. Ngunit bago pa man nila matapos, narinig nila ang alulong ng aso mula sa kabilang dulo ng baryo, senyales na may paparating. Mula sa gilid ng kagubatan, lumabas ang grupo ni Berto. Hindi sila sumugod agad. Sa halip, ibinaba ng mga mambabarang ang kanilang garapon at sabay binasag sa lupa. Agad na kumalat ang libu-libong insekto, gumagapang at lumilipad papunta sa direksyon ng mga magsasaka. Nang una, parang normal lang na peste ang mga ito, ngunit nang makalapit, tumalon ang mga kuliglig at kumapit sa balat ng mga tao. Nilalapa ito na parang mga linta. Ang mga gagamba naman ay tumutusok gamit ang mga paa nilang matutulis na nagdudulot ng pamamanhid. Nang makita ito, mabilis na kinuha ni Junjun ang supot na ibinigay sa kanya ni Kaligtas. Itinaas niya ito at biglang kumalat ang liwanag mula rito, parang kalasag na humaharang sa mga insekto. Ang liwanag ay umabot sa mga magsasaka at unti-unting umurong ang mga kulam na hayop. Magbuo kayo sa paligid ko, sigaw ni Junjun. Habang pinoprotektahan sila ng liwanag, sumugod si Kaligtas sa hanay ng mga tauhan. Sa bawat sipa niya, may tauhang tumitilapon sa niyugan at sa bawat hagupit ng kanyang kamay, may nababasag na baston ng mga mambabarang. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Mas marami ang tauhan ng hatsyendero at tila may mas malakas pang nilalang na darating. Mula sa likod ni Berto, inilabas ng isa sa mga mambabarang ang pinakamalaking garapon. Nang buksan ito,
lumabas ang isang dambuhalang insekto. Isang itim na alitaptap na kasing laki ng aso. May mga mata na parang nagliliyab at pakpak na umaalingaw-ngaw. Sa bawat lipad nito, naglalabas ito ng pulang usok na nagpapahina sa sinumang makasinghot. Nang tumama ang usok sa mga magsasaka, isa-isa silang napaupo at nawalan ng lakas. Pati si Mang Isko ay napaluhod sa lupa, hingal na hingal. "Junjun!" sigaw ni Kaligtas. "Kailangan mong gamitin ang dugo mo, ilagay mo sa supot." Hindi alam ni Junjun kung paano, pero mabilis niyang kinagat ang kanyang daliri at pinatak ang dugo sa supot. Biglang lumiwanag ito ng mas matindi at naglabas ng tunog na parang malakas na paghihip ng hangin. Ang pulang usok ay biglang nawala at ang dambuhalang alitaptap ay nagliyab at sumabog sa hangin. Nang mawala ang halimaw, nag-atrasan ang mga tauhan ni Berto. Bago sila tuluyang lumayo, sumigaw si Berto mula sa kabayo. "Hindi pa ito tapos, Junjun. Kapag nakaharap mo si Don Anselmo, wala nang tikbalang na makakapagligtas sa iyo." Naiwan ang mga magsasaka, pagod at sugatan, ngunit buhay. Si Junjun ay hingal na hingal, hawak pa rin ang supot na ngayoy kumikislap sa kanyang kamay. Ngunit habang nagpapahinga sila, dumating si Lola Felisa, may bitbit na balitang mas mabigat pa kaysa sa kabiguan ng kaaway. "Junjun, may nangyaring masama. Nahuli ng mga tauhan ni Don Anselmo ang 3 magsasakang kaalyado natin. Dinala sila sa hacienda bilang bihag. At doon nila napagtanto. Hindi pa tapos ang laban, nagsisimula pa lang ito." Madilim na nang magtipon ang lahat sa lumang kubo ni Mang Turing na ngayoy nagsilbing tagpuan ng mga magsasaka. Nakatayo si Junjun sa gitna, hawak ang supot na bahagyang kumikislap sa dilim. Sa paligid niya, naroon sina Mang Isko, Mang Turing, Katemyong, Nardo at si Lola Felisa, kasama siyempre si Kaligtas na nakapwesto sa may pinto, parang handa anumang oras na sumugod. "Hindi natin pwedeng iwan ang 3 kasamahan natin sa kamay ni Don Anselmo," mariing sabi ni Junjun. "Kung hindi natin sila kukunin, gagawin niya silang halimbawa para takutin ang lahat ng magsasaka." Si Kaligtas ay sumang-ayon, ngunit nagbigay ng babala. Hindi ito tulad ng laban sa niyugan. Sa loob ng hacienda, may mga bitag, may bantay, at mas malakas ang kapangyarihan ng mga mambabarang. Kailangan nating gumamit ng diskarte at hindi lang lakas. Gumuhit si Mang Turing ng mapa sa sahig gamit ang uling. Ipinakita niya kung saan matatagpuan ang mataas na pader ng hacienda, ang 2 bantay na tore at ang lumang kanal na dumadaan sa ilalim ng bakod. Ayon sa kanya, iyon ang tanging paraan para makapasok ng hindi napapansin. "Pero may bantay din ang kanal," dagdag ni Nardo. "Isang matandang mambabarang na tinatawag na Kaamboy. Marami na siyang pinatay gamit ang kanyang mga ginagawang kulam na daga." Si Lola Felisa ay lumapit kay Junjun at iniabot ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Ito ang tubig mula sa balon ng maglalahi. Kapag ininom mo to, mararamdaman mo ang buong lakas ng dugo mo, pero mag-ingat, hindi mo ito pwedeng abusuhin. Pagdating ng hating gabi, nagsimula silang gumalaw. Si Nardo at Katemyong ay nagdala ng mga pana at sibat, habang si Mang Turing ay may hawak na itak na matagal nang hindi nahuhugot mula sa kanyang baul. Si Kaligtas ay nauuna sa kanila, ngunit laging nagtatago sa anino para hindi mahalata ng mga bantay. Paglapit nila sa kanal, naamoy nila ang mabahong amoy ng nabubulok na hayop. Doon nila nakita si Kaamboy, payat, kulubot at nakaupo sa bangko habang hawak ang isang kulambo na puno ng buhay na daga na may mapulang mata. "Hindi kayo makakadaan," anas ni Kaamboy, sabay bitaw sa kulambo. Agad kumalat ang mga daga at sumugod sa kanila. Ininom ni Junjun ang tubig mula sa bote at biglang nag-init ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay luminaw at ang bawat kilos ng daga ay tila mabagal. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang patpat, isinawsaw sa supot na kumikislap
at inihampas sa mga daga na agad nagliyab at nawala. Si Kaamboy ay sumubok mag-orasyon, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Kaligtas mula sa likod at hinampas siya ng malakas hanggang sa mawalan ng malay. Mabilis nilang tinali ang mambabarang at iniwan sa gilid ng kanal. Sa loob ng kanal, dumaan sila sa malamig at mabahong tubig hanggang sa marating nila ang maliit na butas sa pader ng hasyenda. Doon sila isa-isang lumusot hanggang sa makita nila ang malawak na bakuran, mga punong mangga, malalaking estatwa at sa gitna, isang lumang gusali na gawa sa bato. Mula sa loob ng gusali, narinig nila ang tinig ng isa sa kanilang mga bihag, humihingi ng saklolo. Ngunit bago sila makalapit, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar at mula sa lilim ng mga estatwa, unti-unting lumitaw ang 6 na nilalang na may katawan ng tao ngunit may ulo ng paniki, nakangisi at may matutulis na kuko. Maligayang pagdating, anang isang tinig mula sa itaas ng hagdan. Si Don Anselmo mismo, hawak ang baston na may nakaukit na bungo. Inaabangan ko na kayo. Sa liwanag ng buwan na tumatama sa bakuran ng hasyenda, nagningning ang mga mata ng 6 na nilalang na may ulo ng paniki. Ang kanilang mga pakpak ay nakatiklop sa likod, ngunit handa nang bumuka sa isang iglap. Sa bawat hagikik nila, lumalabas ang matatalim na pangil na tila gutom na gutom sa dugo. Si Don Anselmo ay nakatayo sa tuktok ng hagdan, nakangisi. Hindi ko na kailangan ng mga tauhang tao lang. Ang mga ito ay ang aking mga alagad ng dilim. Bago pa makaporma ang mga magsasaka, sumugod ang 2 paniki na may katawan ng tao. Mabilis ang kanilang kilos, parang anino na lumilipad. Si Nardo ay nakatamaan ng isang matalim na kuko sa braso at agad bumagsak. Mabilis namang sumaklolo si Mang Turing. Tinaga ang isa sa mga nilalang ngunit mabilis itong nakailag. Si Junjun, ramdam ang init mula sa dugong maglalahi na gumagalaw sa kanyang katawan, ay humakbang sa gitna ng bakuran. Itinaas niya ang supot na kumikislap at inusal ang orasyong itinuro ni Lola Felisa. Mula rito, kumalat ang liwanag na tumama sa 2 nilalang, dahilan upang umatras sila at magtakip ng muka. Takot sila sa liwanag! Sigaw ni Katemyong, agad nagliyab ng isang sulo gamit ang tuyong baw ng niyog. Si Kaligtas ay sumugod sa 3 paniki gamit ang kanyang lakas at bilis. Sa isang hampas ng kanyang malakas na binti, tumilapon ang isa at bumagsak sa puno ng mangga. Ang isa ay hinablot niya sa pakpak at ibinagsak sa lupa, habang ang huli ay sinipa niya ng diretsyo sa pader ng hasyenda. Ngunit hindi madaling talunin ang mga ito. Kapag natamaan sila, agad silang bumabangon at tila mas lalong bumibilis ang kanilang galaw. Habang patuloy ang bakbakan, unti-unting bumaba si Don Anselmo mula sa hagdan. Hawak pa rin ang kanyang baston. Nang iangat ni Don Anselmo ang baston, naglabas ito ng maitim na usok na bumabalot sa mga nilalang na paniki. Sa bawat dampi ng usok sa kanila, mas lalo silang lumalakas at mas lumalaki ang kanilang katawan. Walang sino mang magsasaka ang makakatalo sa akin, sigaw ng hasyendero. Si Junjun, ramdam ang panganib, ay uminom ng huling patak ng tubig mula sa balon ng maglalahi. Muli niyang naramdaman ang malakas na sigla at ang kanyang paningin ay naging malinaw kahit sa gitna ng dilim. Tumakbo siya papalapit kay Don Anselmo, ngunit hinarang siya ng 2 paniki na mas malaki at mas mabangis kaysa sa nauna. Habang nilalabanan niya ang mga ito, isang kuko ng paniki ang dumapo sa kanyang balikat. Mainit ang hapdi at naramdaman niya ang kakaibang pamamanhid na gumagapang sa kanyang katawan. Tumawa si Don Anselmo. Hindi mo alam, Junjun. Ang kamandag ng mga alagad ko ay kulam na gawa mismo sa dugo ng maglalahi. Sa bawat segundo, nawawala ang kapangyarihan mo.
Si Kaligtas, napansin ang nangyayari, ay mabilis na sumugod kay Junjun at hinampas palayo ang dalawang paniki. Kailangan nating tapusin to ngayon. Kung hindi, mawawala ang lakas mo bago pa natin mailigtas ang mga bihag. Mula sa malayo, sumigaw si Lola Felisa. Junjun, ang baston! Wasakin mo ang baston! At doon niya naintindihan, hindi mga paniki ang totoong kalaban. Ang baston ang pinagmumula ng lakas ni Don Anselmo at ng mga alagad nito. Sa gitna ng kaguluhan sa bakuran ng hasyenda, patuloy na tumatawa si Don Anselmo habang hinahampas ang lupa gamit ang kanyang baston. Sa bawat hampas, lumalakas ang hangin at mas lalong nagwawala ang mga nilalang na may ulo ng paniki. Ang mga magsasaka ay halos mawalan na ng lakas. At si Junjun ay unti-unting nakararamdam ng pamamanhid mula sa sugat na tinamo niya. Si Kaligtas ay lumapit sa kanya. Mahigpit ang tinig. Junjun, kung hindi natin mawawasak ang baston na yan, kahit 10 buhay pa ang ilaban natin, matatalo tayo. Pero paano? Hindi ko na halos maigalaw ang braso ko, sagot ni Junjun, hingal na hingal. Lumapit si Lola Felisa, dala ang isang maliit na bote na may katas ng ugat ng dalandan dagat, isang halamang panlaban sa lason at kulam. Inumin mo to ngayon na. Hindi nito tuluyang aalisin ang kamandag, pero sapat para makagalaw ka at makaabot sa baston. Pag-inom ni Junjun sa likido, parang may sumiklab na apoy sa loob ng kanyang katawan. Muling bumalik ang sigla at unti-unting nawala ang pamamanhid. Tinapik siya ni Kaligtas sa balikat. Ako ang haharang sa mga alagad. Ikaw ang tatapos sa baston. Sabay silang sumugod. Sa bawat hakbang ni Kaligtas, may paniking nilalang na tumitilapon sa ere. Sa bawat hampas ni Junjun ng supot na kumikislap, umurong ang maiitim na usok na bumabalot sa lugar. Ngunit mabilis ding napapalitan ang kanilang espasyo ng mga bagong kaaway. Tila wala katapusan. Nang makalapit si Junjun sa paanan ng hagdan, hinarang siya mismo ni Don Anselmo. Ngumisi ito, kita ang matatalim ng ngipin. Bata ka pa para maging bayani. Sa isang hampas, pwede kitang gawing isa sa mga alipin ko. Itinaas ng hasyendero ang baston at isang malakas na bugso ng itim na hangin ang bumagsak kay Junjun. Napaluhod siya, halos mabitawan ng supot. Ngunit bigla niyang naalala ang mga salitang binitawan niya sa niyugan. Hanggat may niyog na tumutubo at hangin na humahaplos, hindi tayo magpapasakop sa kasakiman. Parang sumagot ang hangin sa kanyang isip. Muli siyang tumayo at sa isang mabilis na galaw, hinablot ang baston mula sa kamay ni Don Anselmo. Hindi mo... Sigaw ni Don Anselmo, ngunit huli na. Itinaas ni Junjun ang baston at hinampas ito sa sahig kasabay ng paghawak ng supot na nagliliyab. Sa isang nakakabulag na pagsabog ng liwanag, nabasag ang baston sa 3 piraso. Agad na nagsisigawan ang mga nilalang na paniki, bumagsak sa lupa at unti-unting naging abo. Si Don Anselmo ay umatras, halatang nawalan ng lakas. Ngunit mula sa kanyang dibdib, may kumikislap na bagay, isang maliit na itim na kristal. Kinuha niya ito at itinulak papasok sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang anyo niya ay nagbago. Ang balat niya ay naging kulay abo, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng mahahabang kuko. Kung wala na ang baston, ako na mismo ang magiging baston ng kadiliman, sigaw niya. At doon nagsimula ang pinakamatinding labanan ng gabing iyon. Umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng hasyenda ang mabigat at nakakatakot na halakhak ni Don Anselmo. Sa kanyang bagong anyo, mataas, kulay abo ang balat, mahahaba ang kuko at matatalim ang ngipin. Tila isa na siyang nilalang mula sa mismong impyerno. Ang kanyang likod ay bahagyang lumobo at sa isang iglap, sumibol ang 2 pakpak na parang sa paniki, ngunit mas malaki at mas matibay. Si Junjun ay napaatras.
Ramdam ang bigat ng presensya ng kalaban. Si Kaligtas ay pumuwesto sa kanyang tabi, nakaluhod ng bahagya, handa sa pagsugod. Ito na ang huling laban ngayong gabi, bulong ng tikbalang. Kung hindi natin siya mapipigil ngayon, mas lalo siyang lalakas sa susunod. Sumugod si Don Anselmo na parang kidlat. Isang hampas ng kanyang kuko ay muntik nang tumama sa leeg ni Junjun, ngunit naitabig siya ni Kaligtas. Gumanti ang tikbalang ng isang malakas na sipa, ngunit tinamaan lang nito ang pakpak ng kalaban. Sa halip na masaktan, tumawa lang si Don Anselmo at lumipad pa itaas. Mula sa ere, binagsakan niya sila ng makapal na usok na mas madilim kaysa kanina. Parang may bigat ang hangin at bawat paghinga ay parang may humihigop ng lakas. Ang mga magsasaka sa paligid ay isa-isang bumagsak kahit si Mang Isko ay napaluhod. Si Junjun ay halos mawalan ng ulirat, ngunit naalala niya ang supot na kumikislap sa kanyang kamay. Nilapit niya ito sa kanyang dibdib at pumikit. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga muka ng kanyang mga ninuno, mga maglalahi na nakatayo sa tabi ng mga puno ng niyog, hawak ang kanilang mga anting-anting. Huwag kang bibitaw, wika ng isang tinig mula sa kanyang isipan. Ang lupa, ang hangin at ang dagat ay nasa dugo mo. Nang dumilat siya, ang supot ay nagliliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Itinaas niya ito at inusal ang orasyon na itinuro ni Lola Felisa. Ang liwanag ay biglang sumirit pataas, tumama sa usok at winasak ito. Maging si Don Anselmo ay napapikit at napaatras. Ngayon na, sigaw ni Junjun. Sumugod si Kaligtas mula sa gilid. Tinamaan si Don Anselmo sa tadyang gamit ang buong lakas ng kanyang mga paa. Napalipad ang hatyendero pabagsak sa lupa, ngunit agad din siyang bumangon, sugatan ngunit mas mabangis. Muling sumugod si Don Anselmo, ngunit sinalubong siya ni Junjun gamit ang supot na nagliliyab. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, isang nakakabinging pagsabog ng liwanag at kadiliman ang kumalat, dahilan upang manginig ang buong lupa. Sa huli, ang supot ay sumabog sa matinding liwanag na bumaon sa katawan ni Don Anselmo. Nagsisigaw siya, unti-unting natutunaw na parang abo, habang ang kanyang pakpak ay nalalagas at ang balat niya ay nagbibitak. Hindi. Matatapos. Dito. Iyon ang huling salita niya bago tuluyang maglaho, iniwan ang abo na tinangay ng hangin. Tahimik ang sumunod na mga minuto. Ang mga magsasaka ay nagsimulang bumangon habang si Mang Isko ay niyakap si Junjun ng mahigpit. Anak, ginawa mo ang hindi ko nagawa sa buong buhay ko. Ipinaglaban mo ang ating lupa. Lumapit si Kaligtas, bahagyang nakangiti. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pang tulad ni Don Anselmo sa ibang lugar. Pero sa ngayon, ligtas ang San Isidro. Nilingon ni Junjun ang hasyenda na ngayoy tila nawalan ng kinang. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang mas malaking laban. Ang pagbawi sa buong lupang ninakaw hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mahihirap na magsasaka. Habang sumisikat ang araw, nagpatuloy ang ihip ng hangin sa mga puno ng niyog. At sa bawat hampas ng dahon, parang naririnig ang pangako ng mga maglalahi na ang lupa ay para sa mga nagbubungkal nito. Wakas,